Hello, magandang hapon po. Welcome po sa aking YouTube channel, Thinking Pinoy First. Thinking Pinoy First. So, for almost 4 o'clock po sa afternoon sa Canada at sa Edmonton. So, nagbabike po tayo at medyo nagpapahinga tayo at almost 30 minutes na yung aking time na i-bike. So medyo gusto kong pag-usapan po natin yung mga ganap sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga pamilya Duterte at yung mga Maka Duterte. So tuloy na po tayo. So pero bago po 'yon ay pag-usapan muna natin yung yung nangyari po kay Yala. Siya po yung nanalo, hindi ba? At kahapon nga ay na-postpone or tapos na suspended na. So lamang yung kalaban niya, yung defending champion. 6-4 sa first set. Ang second set umulan na. So 2-1 lamang nun si Yala. So naghintay po tayo ng mga ilang oras kasi maya't maya ay umulan at tapos imama po i-dry nila yung tennis court. So mga ilang beses, 5 or 6 times ata hanggang nag-decide yung WTA, yung Women's Tennis Association na suspend na lang. So nangyari nga kaninang umaga, hindi ko na napanood kasi yung schedule. So nung nagising ako, kita ko na lang na panalo pala siya. So second set, panalo siya ng 6-4 to make it short, 6-0 sa third set. So siya po yung first time na Pilipina at first time niyang nanalo sa DC. Siya po yung mayroon na siyang panalong isa, yung kalaban niya si Pigula, ilang beses na nanalo. So we should be proud at mayroon na tayong champion. So sabi nga, bata pa itong si Yala at marami pang torneo na atinan niya at magiging Grand Slam champion siya barang araw. So hopefully po ay proud tayong lahat ng Pilipino, anumang kulay, kulay na politika o saan mang nasa mundo man, saan mang mundo saan man sulok sa mundo ay lalo basta Pilipino, sana proud tayo at champion, mayroon tayong champion sa Women's Tennis Association. So ganun pa man during yung, alam nyo naman sa YouTube, may mga comments doon, may mga imbes na sports lang at hindi talaga matanggal na mayroong pa ring mga politika yung mga comments doon. Yun nga lang, masakit man sa katotohanan, karamihan po yung mga nagko-comments sa politika doon ay mga maka-DDS po. Sadya, kaya no choice talaga naman yung mga ibang or anti-DDS na ano ba tawag doon, yung mag-counter comment or message naman ang ginawa nila. Pero sadyang mga DDS kahit saan ata sa mundo, nandun na ata sila, sa kahit totoo kayo talagang ito yung mga robot o mga, sabi nga talagang may mga trolls sila, yung bang sa lahat na lang ng SOCMED nandun sila automatic, talagang libo-libo at saka mga negatibo talaga. Kasi mga negatibo po yung mga comments nila, mga bangag, mga anti-Aquino, sinusukan nyo ng mga Marcos, ngayon magsama-sama na kayo, mga yung bang mga abnomihem talaga, yung wala sa topic, wala sa lugar, yung mga DDS na nagko-comment doon. Sabi nga nung isang Pilipino, hindi ko alam kasi sabi niya, ang politika, kasi may nagsabi walang politika dito, kaso sabi ang politika
politika kasi sa atin parang panghimagas na lang ng mga Pilipino. Kaya ganun ang nangyari. Madami talagang hindi mo makontrol na mayroong politika palagi, and sad to say, at nakakasara, hindi mo maintindihan, mga DDS, iba talagang klase mga DDS. Kaya nga sabi ko, pag-usapan nga natin itong mga DDS, pamilya, mga supporter ng mga DDS. Kasi yung mga anak, hindi ba, bakit sadyang mga palamura, palagi akala mo matatakaw, matatapang, yun ang mga palagi nilang, sila siga-siga, babae man o lalaki. Saan ka nakakita ng ganong pamilya? Sabi ko nasa nagpalaki sa kanila yung environment, kasi yung ama nila talagang palamura. Maraming Pilipinong akala nila yung pagmumura sa papa, sa santo, kahit kanino man ay normal. Kaya masakit maaminin na yung mga mahihirap natin, yung mga mangmang, dati naman tayo lahat galing dyan, mga ganyan. Pero habang tumatagal, siyempre nakapag-aral tayo kung saan-saan tayo nakapunta, pero nagbabago yung isipan natin. Pero maraming mga Pilipinong naniniwala dito sa mga Duterte na yung ginagawa nilang pagmumura, yung pagyayabang, pagnanakaw, pagpatay ng tao, kung basta ayaw na sa'yo, kung ano-ano, admonihim, yung pag makipagdebate ka sa kanya, wag talo na, iba na, yung personal attack na ang gagawin sa'yo. Ganyan yung mga Duterte sa mga supporters ng mga Duterds, kasi ano talaga sila. Hindi ko maisip, kaya sabi ko, bakit? Tapos yung mga survey, kung totoo man yan, mananalo pa rin daw si Sara. Tapos sino ba si Robin number 1 sa survey? Ay naku naman, Diyos ko. Sabi ko, ano lang mangyari sa Pilipinas kung ganyan. Pero sabi ko naman, survey yan, di ba? Parang okay, kumalma ako dahil basta yung ayaw ko na sanang, sabi ko, ayaw ko na sana sa maliit kong YouTube, ayaw ko na sana pag-usapan ng mga Duterte. Pero talagang yung sa impeachment, nakitang-kita talaga mga ebidensya na yung grip trip na lang yung number 1 na pinag-usapan nila doon. Guilty na siya kung tutusin yun nga lang, lahat ng mga cases na impeachable case niya ay pag-usapan nila. So dito sa Confi-Fan is sadyang kitang-kita, milyon-milyon yung mga, sabi natin ninakaw dahil wala silang maipakitang resibo. May resibo man pero mga peke. Tapos marami pa yung Pilipino, and for sure yung mga senator judges dyan na maraming maka-Duterte. Kasi po di pa sabi ko nga sa aking kahit pa marinig lahat yan ng yung kaso ni Sara at panalo ang, let's say, yung prosecution na kitang-kitang ebidensya, pero ang magde-decide pa rin yung impeachment court, yung mga judges 2/3, 16 pa rin daw kailangan. Lalabing 3 yung sa ngayon na majority. Although dapat wala yung majority, minority dyan sa impeachment court na yan, yung sabi ng diskutero. Hindi mo maiwasan, talagang mayroon pa rin magsaside kay Sara dahil hindi natin alam. Parang sabi ko nga, siguro sadyang naturukan na itong mga supporters, senator man o congressman, or naturukan na ng DNA or dugo ng mga, kumambyo lang po tayo, dugo ng mga Duterte. Kaya ibang klase, kasi siguro talagang pinainom sila ng dugo, hindi in the sense na yung dugo ay hindi yung dugo, baka yung mga pabor, yung mga pera, di ba? Kahit bilyones din pala yung flood control project niya dyan. Tapos yung Ligarda, mayroon ding ghost electricity. Ay Diyos ko, bilyones po yung nawawala. Aminin naman natin na hindi lang mga maka-Duterte or Duterte supporters yung nagnakaw. Halos lahat po ng mga politiko dyan sa Pilipinas nagnanakaw. For sure, 95% or 99% siguro.
Sarap po, mahangin po ngayon at yan. Kasi po ngayon ay Heritage Day, so holiday in some provinces dito sa Alberta, Edmonton ay holiday po. So Monday ngayon, kaya maraming kaya yun, may oras tayong magbike at maraming mga namamasyal ngayon, no? Naririnig yung mga sasakyan na yun. So going back to sa mga Duterte po, ay at mga Duterte, yun nga, siguro ngayon sabi ko, bakit ganun na lang yung mga anak nagmumura, kung ano-ano yung mga pinagsabi na talagang gusto yung leeg, yung buhay ni PBBM. Di lang yun, basta yung mga hindi nila kapanalig or yung hindi sumasang-ayon sa kanila, talagang binabastos nila or kaya gusto nilang patayin. Paano na kung presidente na yung Sara, di lahat na lang ng mga patayan na dyan, or babalik na yung Pogo, babalik yung AJK, ibabalik na yung mga pagmumura at magiging parang normal na lang yung pagmumura dyan sa Pilipinas. Ay kawawa yung mga susunod na henerasyon kung ganun. Hindi ko alam. Kaya bakit nga parang ganito yung mga Duterte? Kasi kung totoo kasi yung sinasabi ni Trillanes na talagang Lord of the Drug Lords itong pamilyang ito, may mga tonelada, di ba? Mga kinuha nila sa China na binenta at sila yung nagko-control diyan o mga kasamahan nila. So may pagawaan, kaya sabi ko baka siyempre may laboratory or paggawaan sila ng anong tawag dito, ng mga drug, lalong-lalo ng mga shabu na yan na talagang nakakamatay. Dahil mayroon akong mga kapitbahay noon sa probinsya na talagang yung nakatikim niyan wala na, nasira na yung ulo. Hindi yung marijuana, nakakatulong pa kung hindi sagad ang paggamit mo, pero yung shabu na yun talagang nakaka-perwisyo po, nakakamatay. At hindi lang yun, yung mismong apektado dyan, pumapatay, parang ganon. Pero kaya siguro ganyan na lang yung asal yung mga anak. Baka nga nakaano ba yun? Kasi may, siyempre, habang ginagawa doon, pumamasyal sila doon. Baka na yung pag sigarilyo, di ba? Sila yung naka-absorb na yung mga, kung hindi man sila gumagamit o gumamit sila ng shaburin. Yung ama mismo gumagamit, inano niya na gumagamit siya ng mga illegal na drug kaya lahat sila siguro, kaya yun, ganun na lang yung pag-iisip nila, yung pag-iisip kasi yung pag-iisip nila hindi lang tawag doon, okay, let's go back, hindi lang yung pang grade 1, kasi grade 1 or yung kindergarten na tao mas normal pa magsalita mas, kaya yung sinasabing ano ba yan, yung abogada yan na 80% anak ng putragis naman. Kahit sabi ko nga, kahit sinong elementarya makipagdebate dyan siguro, sige ako na lang, hindi naman ako abogado, makipagdebate ko dyan, yung mga DDS dyan, sadyang hindi abogado yan dahil yung saan ka nakakita ng 5K lang daw nagsasalita ng mga ganun, 5K pwede nang pumatay, makakuha sa ng bayad ka ng, hindi naman ganun yung Pilipino siguro. So, kasi sanay sila, kasi isa pa, spoiled sila. Kasi ilang dekada sila na mayag sa Davao tapos pagkatapos sa Pilipinas na, Diyos ko, tapos yung isa pang inaano niya ngayon, yung hindi pagbigay ng helicopter sa kanya. At dalawa daw hiling niya, baka yung sabi ko blessing in disguise na yung baka yung isang hiling niya, hindi ba gusto niya maging Secretary of Defense, anak ng ano ba hangin dito, mahangin anak, kung ibinigay ni PBM yun ano na nangyari yung sa mga yung pinaglalaban ni Tariela, ni PBM, yung West Philippine Sea ni Gibo Teodoro, ano kung hindi si Gibo sa Tariela ang nandyan sa defense, saka yung spokesperson ng West Philippine Sea at naging Secretary of Defense tong si
Buday o kay Lustay or si Saramaw, ay di probinsya na ng China ang Pilipinas siguro, kasi yun ang gusto ng ama niya, pabiro man pero talaga yun ang gusto. Akala ko nga din nun magandang impluwensya yung mga China, pero hindi naman tayo yung against sa mga Chinese, kundi mismo yung gobyerno nila. Wala namang magawa ang mga Chinese kundi yung government nila, yung mga leader, di ba? Marami tayong mga kaibigan mga Chinese na matitino, hindi ganun yung pag-iisip nila. So when we talk about the Chinese dito, it's about the Chinese government po. Marami kong kaibigan mga Chinese. Saludo ako sa mga Chinese. Yung mga amo ko dyan sa Pilipinas po, talagang ano yun, yung pinagtrabahoan ko talagang anong tawag dito, matulungin. Daming pag-bonuses noon nung mga December or mid-year bonus yung pinagtrabahoan ko noon. Mga Chinese ang may-ari. Marami akong mga kaibigan Chinese, pero okay sila, Filipino Chinese, pero Chinese government po yung ano. So sabi ko, ganun nga, going back to that kung si Buday, si Lustay, kung ano mang tawag nyo sa kanya, Lutang. Sabi nila nun si Lutang si Robredo, pero mas may sense naman magsalita si Robredo. Parang kung magsalita, anak, dapat dito nagsasalita talaga eh. Wala. Itong mga magkakapatid na to, pag nagsalita parang wala yung bang hindi ka lang maasar kundi yung nakakahiya. Nasa dahig pa, o nasa sa foreign country pa. At ano lang sasabihin ng mga foreigners na pag naririnig itong magsalita na gusto maging presidente nang mabilisan sana. Wala nang mangyari po dyan sa Pilipinas pag yan po yung presidente. At yung mga maka-Duterte, mga panatiko ni Duterte ang mananaig dyan sa Pilipinas. Oo, wala na. Hindi lang sa maka-China sila, kundi yung talagang tingnan nyo na lang yung minority. Puro may kaso pera, bilyones. Involved lahat sa bilyones. Nagkataon ba? Yung majority, si Roma, although yung si Escudero at si Villanueva mayroon, pero sila lang. Pero yung lahat na, although in fairness to Padilla naman, wala pa namang inaanong tungkol sa pera, di ba? Pero yung kabubuhan naman niya, so ang nawawala dyan, di ano lang din po, bilyones din, di ba? Wala, hindi man siya nagnakaw, maaring hindi rin nagnanakaw yan si yun lang ang maganda sa kanya, siya lang ang walang kasong pagnanakaw, pero obstructionist siya. Ano ba bang mga ginagawa niya, yung kabubuhan niya, yung opposition to oppose, yun lang agad ang nasasabi niya. Tapos yung prosecution dapat ay neutral. Anak ng Padilla naman, nakakaya. Pero marami pa rin tumatawa, maraming pumapalakpak. At number 1 sa survey, anak ako ng nanay tatay ko na sumakabilang buhay na po Pero may blood ka. Imbes na mag-relax tayo dito na nagbabike, pero naisip mo yung nangyayari dyan sa Pilipinas, inuulit-ulit ko, baka sabihin nyo, ano mang gagawa mo dyan, thinking Pinoy first, na nandiyan ka naman sa Canada, ba't ka nagbubutak-tak dyan? Dahil palagi kong sinasabi sa vlog ko na kahit nandito ako, nagpapadala ako ng pera dyan sa Pilipinas, bumibili kami dito ng mga produkto ng Pilipinas, kumakain kami ng produkto ng Pilipinas. So, mayroon kaming tax na binabayaran, so pupunta dyan. So lahat ng OFW, wag kayong mahiya dahil tayo yung sabi nga new heroes in the Philippines, mga ganun, mga bayani, mga OFW, lahat ng mga nagpapadala ng pera, hindi ba? Malaking bagay po yung mga nire-remit namin diyan na pera diyan sa economy ng Pilipinas. Kaya so nobody can tell na butaktak ka ng butaktak. So yun, palagi ko inuulit ko lang po, may karapatan pa din kami. At paminsan-minsan buwi kami diyan palagi, di ba? Nakakatulong pa rin kami diyan sa Pilipinas. Kaya ito nga, sabi ko, may edad na ako. May edad na si Thinking Pinoy First. Pero nag-ano ko ng YouTube na ito para
sana may makakinig na yung mga lalo na kabataan, millennials, mga yung may mga hindi lang may mga edad na I think alam nyo naman yung may mga edad na naririnig dito na parang ito na yata the worst na president na pamilya, itong mga Duterte. Tapos gugustuhin pa natin na sila ulit. Alam no, hindi lang yung patayan yung marami, mga talagang pagnanakaw, bilyo-bilyones, hindi lang sila, mga supporters nila, mga kaalyado nila, mga bilyones. Kung hindi na imbestigan yung naumpisan yung flood control, sabi ko blessing in disguise talaga yung disunited yung paghiwalay ng Duterte at saka Marcos na yan. So may talagang ginawa na ng Diyos yan, palagay ko. Dahil mantakin po natin, pag hindi sila naghiwalay, di ba? Di wala yung mga bilyones na, at least may mga 7 bilyones ba yung naisoli na ginamit sa mga pang-ayuda o naman sa mga mahirap. Pero kasi kung wala, di sila lang ang mga itong mga politiko. Marami pa rin yan mga nagnanakaw, marami yan, hindi lang yung mga involved ngayon na marami, halos lahat kung hindi po magbabago yung mga politika, pero nasa atin na rin po sa inyo na bumoto. Pero yung may mga edukada, may mga kaalaman, yung pagsabihan nyo yung mga kakilala nyo, kamag-anak, lahat ng mga tao dyan. Pero sabi ko nga na dapat talaga may mga taong may organisasyon or foundation na hanapin talaga yung mga illiterate man o yung mga mangmang na kasi nasa mga liblib na lugar yan sana mayroon silang libreng edukasyon ba yung mga anak nila, free education. Kasi sabi ko pag mayroong free education yung mga deserving, lalong-lalo na yung mga mahirap at nakapag-aral ng nakapagtapos, nakapagtrabaho, at least sa isang pamilya may nakapagtapos at nakapagtrabaho, hindi na yan bibigyan ng ayuda. So yung ayuda na yan dapat talaga pansamantalang pag may kalamidad o mga pangyayari na di inasahan, kasi wala sa budget mga ngayon, yun pwedeng mag-subsidize, magbigay ng ayuda ang gobyerno. Pero yung the whole year ng kahit sino mang presidente or administrasyon na yun ang gagawin, hindi po yun ang maganda. Ang ibigay po niyo ay edukasyon at trabaho. Kahit namang hindi nakapagtapos ng let's say kolehiyo, kung may trabaho, parang dito sa Canada po dami namang, although recently yung may nakita kong international survey ata yun na the most educated country in the world is Canada, pero marami pa rin pong hindi ko lang alam dahil pagkatapos ng high school, di ba, usually high school, may mga grade 12 dito, hindi na nag-ano pa ng college yung mga iba, pero dahil nga sa dami ng trabaho, so there's no need for them yung lalo na pag technical ka, yung 1 years or 2 years, yung mga technical trade po dito marami po mas malaki pa nga yung sweldong tutuusin Kaya ang ibig ko sabihin, kung hindi man nakapagtapos ng college or university dyan, yung mga dito nagtatrabaho na kasi may trabaho. So hindi lang yung edukasyon ang mahalaga, yung job creation. Yan po ang yung mga matitinong politiko, yun dapat may talagang jobs in every province ka dapat yan, hindi lang yung sa isang lugar. Hindi lang sa Manila or 'di ba? Karamihan nandoon or sa bawat probinsya o bawat bayan nga dapat kung may trabaho diyan Ewan lang kung hindi naman tayo pwedeng maging presidente, 'di ba? Kung ganun, parang ganun sana ang gawin nila dito kasi yung mga bawat lugar may mga commercial dito, parang dito malit lang na pero mayroong mga gasolinahan, may mga market, mga ganun lang na basta may lugar, may mga tao. So, at least mag-generate ng small business, parang ganon. So kung hindi kaya pa ng Pilipinas na pag-aralin ng libre talaga yung mga mahirap para magkaroon ng edukasyon at magkaroon ng trabaho, trabaho na lang yung gawan nyo po ng marami naman yan. Anong ginagawa ng DOL, anong DSWD,
dapat creation ng job ang gawin niyo, although may tool lang pero yung mga DSWD na tutulong palagi, hindi po, pag may kalamidad lang dapat yan or yung mga emergency. Pero yung palagi na lang umaasa ang Pilipino, di tamad, maging tamad na yan. Di ba yan din ang mga nangyari dyan sa US, minsan yung mga Democrats and Republicans, yung pinag-awayan nila na hindi ko, I will not dwell in that, pero parang tungkol doon yung mga may mga ayuda, yung ganon, yung bigay na lang. May mga tao kasing community na ganon na lang dahil nasanay silang binibigyan na lang hanggang no. So ang mahalaga ay may, kaya every month mayroon silang statistics doon kung ilan ba ang na generate nilang trabaho. Talagang dahil alibawa na promise ni sino man yung Republican president or Democratic president or dito rin sa Canada na every month ay 50,000 jobs pag sinabi, may report yan. Dahil kung imbis na 50,000 yung pinamis mo, 20 lang, patay ka na sa susunod na eleksyon. Di ba? Iba, malayo pa. Kaya gugustuhin nyo bang mga Duterte yung mananaig dyan na anong gagawin nila, mag-produce ulit ng mga drug? Kasi kikita yung mga kaibigan nila, kikita sila. Kita nyo naman yung mga pera dyan ni Lustay galing sa droga. Anak ng Diyos ko naman, Pilipinas, mga Pinoy, kayo po yung nakikinig sa akin, maki-like and subscribe ko kayo, i-share nyo na dito sa Thinking Pinoy First, makinig dito sa matandang ito na siyempre may edad na tayo, alam natin yung mga yung hindi tama at mali. Kakaiba po kasi ang Duterte, kasi kahit dito sa sa Canada, mayroon akong katrabaho, isang araw na nakikinig ako team replay ako kay Attorney Claire Castro. Sabi niya, si Claire Castro na yan nakikinig ako. So nasa isip ko, PBBM siguro yun. The following day sabi, yun, nandito si Bangag. Sinong Bangag? Si PBM. Sinabi yung pala ikaw ang Bangag. Sabi kong ganun, hindi siya nakaimik. Tapos sinigundan niyang, si Claire pala nagwala. Alam ko naman yung nangyari. Gunggong ka pala Hindi naman siya nagwala yung mga DDS. Sabi ko sa kanya. Di tahimik siya. Hindi niya ako kinakausap natin. Okay lang. Kung ganun po yung mga pag-iisip ng mga Duterds. Kaya nga Duterds di ba? Retards. Yun lang tawag ko yung iba naman Dutay dahil amoy imbornal yung pag-iisip iba. Siyempre ayaw ko patulan sila sana. Pero yung kailangan naman nila magising, parang ganun, anak nandito na sa Canada, parang as long possible sana na hindi namin pag-usapan politika, pero sila yung nag-uumpisa ko minsan Meron nga isa rin na nung nagsisimula ko, sabi niya, hey, pare ko, sabi niya, gano'n dapat sports ka. Sabi niya, ba naman hindi politika? Sabi niya gano'n, gung-gung. Sabi ko sa kanya, pero hindi ko na pinatulan dahil sa pagsabihan ba naman ako na hindi dapat politika ang binablog mo, sabi niya, dapat sports. Gung-gung ka lang. Yung ba nakikialam, ganyan yung mga mga Duterte. Tapos wala, iba yung mga Duterte talaga. Pero buti na lang dito sa aking new job, halos Ilocano, BBM, kahit mga iglesia, mga BBM naman pala sila mayroong isa o dalawa lang ata mga Duterte wala sila. Kaya yung wala siguro baka sa 20 kami, isa lang, dalawa lang Duterte dahil tahimik pag nag-uusap kami sa PBBM ang dami parang hindi ko alam na iglesia. Yung pala mga iglesia, ayaw din nila yung mga ginagawa ni Marcoleta, ni Revilla, mga ganon. Kaya gugustuhin niyo po ba na Duterte pa rin? Walang alam po yan talaga pero wala
pag manalo pa yan, ibig sabihin talaga maraming mga mahihirap na influensya na yan, ano, butae, yung pagmumura, magiging sanay na ang mga batang yan. Parang ganun po. So, yun nga. Ang sarap ng hangin. Sarap nga. Pero ang sarap din ko po yung pakiramdam talaga na ano, na yung nanalo si Yala. Kasi naghintay-hintay tayo. Sumatotal pala eh. Mananalo siya na champion. Yun na lang maganda pero mga DDS sabi green maka Duterte yan dahil green daw siya anak ng so may nagpapaliwanag doon kung bakit green dahil yung sponsor niya yung Milo or ano man yan, Nike or sabi ko wag na wala eh talaga may mga trolls kasi paulit-ulit eh kaya ba paulit-ulit yung mga taka ilang beses ba yung nasesend so automatic mga AI ata yan mga robot kaya di ako naniwalang marami yan kaya yung sorbi na yan robot na rin yung sinorbi ng kung anong hayop na sorbi na yan pera-pera lang yan eh may dambuhalang bansa nag-bilyones eh hindi ba nag-trend pa sila yung mga vlogger na yun nag-trend pa sila sa China pumunta sila doon accommodate kaya may marami pa ng mga Pilipino talagang pera-pera, di ba? Hindi natin sila makontrol dahil ganun eh, pera lang talaga naman eh. Masisisi ba natin sila eh, kailangan nila ng pera. Di ba? Di kaso, yun nga parang medyo ang nakikita nyo lang dito, langit at lupa medyo kahapon po, tag-ulan din dito. Sa Canada, di ba, samba yung may mga tennis din sa DC Washington hanggang dito. Ngayon lang medyo maganda na ang araw. Yun, yun po yung aking ano. So, pakisabi na lang po yung mga sa mga apo nyo, mga anak nyo, yung mga boboto sa 2028, mga kakilala, na wag nang iboto yung mga Duterte at maka Duterte. Kaya sabi ko, mas maigi na hindi ma-impeach talaga itong si Sara Mau si Lustay para makita na natin kung mas maganda yung tumakbo siya na 2020 para sa akin or talagang hindi siya guilty, hindi siya ma-impeach, hindi siya matatanggal sa pagka-BP. So kung hindi siya ma-impeach, pwede pa rin siyang tumakbo. So gusto ko tumakbo siya para labanan ng Rainbow Coalition. Yung Rainbow Coalition, ibig sabihin yung lahat ng kulay, maka-BBBM, maka-pink, maka-yellow, maka-asul, maka-soto, Lacson, Aquino, Ontiveros, Trillanes, mga ganun, mga Gibo, PBM, of course, Marcos Loyalist. Sana isa lang yung magiging pambato nila against itong si Lutay. Pero kahit sino siguro, kahit si Gibo gusto ko rin, si Torre, si First Lady nga sana, pwede rin si Ontiveros, pwede rin si Aquino, pwede rin si Lobredo. Ayun, against possibly namang pag sa debate na lang siyempre hindi atin ng debate yung si ano. Pero ang pinakagusto ko talaga sa akin lang si Teodoro ang presidente ko at si ano Robredo. Tulpo kasi ayaw na nila pero yung tapang nila siguro pwede pero yung sa international kailangan po kasi naman natin yung international relationship yung katulad yung ginagawa ni Presidente Marcos po. Paano kung si Lustay ang nanalo, kaya ba niyang mag-speech or may interview? Baka hindi lang naman yun ang kailangan pero basta Rainbow Coalition kahit sino man dyan susuportahan natin pero mga senador marami rin huwag nang i-re-elect yung mga sina Robin na yan si mga Pia Cayetano basta Rainbow Coalition against yung kay Sara huwag tayong manghihina kung sakali mang hindi siya ma-impeach basta magkaroon lang ng Rainbow Coalition na pagkakaisa talaga against this Duterte.
against this Duterte dynasty supporters, fanatics, mga alien ito eh. So mahirap kalabanin man ng alien, pero may pangontra pa rin yan. Rainbow yan oh. May rainbow ba ito? Rainbow Coalition po. So yun po, at wag na pong sa matagal pa, pero kaya nga inumpisa na natin na masama po magkaroon ng Duterte na politiko at mga kapanalig nila. Wala pong mangyari dyan sa Pilipinas. So panalangin natin na mananaig po yung katotohanan, magbabago pa rin ang Pilipinas, at naniniwala pa rin po ako na giginawang Pilipinas, magbabago, at tuloy-tuloy ang pag-asenso pa rin natin, basta piliin lang po natin yung tamang mga politiko po, lalo sa presidente, vice president, senador, congressman, at saka yung mga local leaders nyo dyan. Kayo na po ang bahala, wag niyo po yung mga kurakot, yung mga dayanas niyo, magnanakaw, yung mga pansarili lang po, di ba? Kung nagustuhan nyo po itong aking topic ngayon, paki-like, share, and subscribe po itong Thinking Pinoy First. Ito po ang inyong Thinking Pinoy First. Please like and subscribe po. At medyo pauwi na po ako dahil mahangin na, mas malakas na yung hangin kaysa yung aking speed. Yun nga. At paubos na ata itong battery ng e-bike ko dahil tagal na. So magandang hapon, gabi po sa inyong lahat, at magdiwang po tayo sa pagkapanalo po ni Alex Ayala, DC, Washington DC champion po. Okay. God bless to all po. Ulitin ko po, paki-share, like and subscribe po sa ating channel, Thinking Pinoy First. Salamat po sa inyong lahat. I love you all.